Napakain ka na nga, binibigyan ko ng allowance, ngayon, pagkagastusin mo ako sa ospital mo. Eh, hindi ko naman ginusto na ganito yung mangyari sa akin. Ginusto mo yan. Kasi simula pa lang una, sinabihan ka na magtrabaho ka. Para in case na magka-emergency ka, magkaroon ka ng problema, may panggastos ka. Pero ngayon, di wala kang panggastos ngayon. Sa akin ka naman naasa. Nagbabayad naman ako sa'yo pag nagkaroon Magbabayad? ng trabaho eh. Yun ay kung papahiramin kita. Alam mo ba papahiramin kita ng pera? Sige na ako, ayoko pa. May mga pinagkagastusan din ako. Ayoko pang mamatay eh. Alam mo maganda dyan, lalo na pag nawala ka. Wala na akong obligasyon sa iyo. Bawas gastusin, makapag-ipon na naman ako ng pera ko. Oh. Okay lang yan. Dok, baka naman po pwedeng i-admit nyo muna yung pasyente kasi wala pa akong pera. Pero, Dok, gagawin ko po ng paraan. Pangako po. Sinong pasyente? Yung babaeng nawala malay? Opo, Dok. Wala pa po kasi yung pera pero pangako po gagawa po ang paraan. Nako, sir, pasensya ka na po wala po magagawa kasi policy ng ospital yung kailangan ng initial deposit bago i-admit yung pasyente. Oh, J-Boy, baka ba tinawagan? Dami kong ginagawa sa bahay, masyadong storbo. Yung pisa mo kasi si Shane, Ano? nandun sa AR. Nawalan kasi ng malay O tapos, ano nga gawin sa kanya? Pre, kailangan sana namin ng pera para ma-admit na agad siya. Kasi, malala na yung sakit niya Pero wala nang alam doon. Bakit pag-aksaya ko siya ng pera? Hindi naman siya pinsan ko lang naman yun Pre, na nga, pinsan mo, tapos papabayaan mo, baka pwede pa utangan mo na lang ako, babayaran ko na rin. May sariling buhay siya, dapat pera niya yung ginagastos niya. Hindi ako mag-aksaya ng pera ko. May sarili ang mga luho. Alam mo naman na walang pera yung pinsan mo, di ba? Ikaw lang may kayang tumulong sa kanya. Di ko lang kasalanan yun. Gumawa ko ng parang para magkapera ako. Dapat siya gumawa din. Pre, ganyan ka na ba talaga mag-isip? Masyado siyang masyado siyang relax sa buhay. Hindi mo lang nagpasensa ng buhay niya. Pre, grabe ka na. Sige, Dok. Salamat po, pupuntahan ko na lang po muna yung kaibigan ko. Masyadong storbo. Oh, Shane, ano naman to? Hihingi lang sana ako ng mambili ng gamot kasi Kung ano kasi pinagagawa mo. Pinatira ka na nga sa bahay, ganyan pa abutin mo. Pag-gastos ka lang sa akin. Pinapakain ka na nga, binibigyan ko ng allowance, ngayon, pagkagastusin mo ako sa ospital mo. eh, hindi ko naman ginusto na ganito yung mangyari sa akin. Ginusto mo yan. Kasi simula pa lang una, sinabihan ka na magtrabaho ka. Para in case na magka-emergency ka, magkaroon ka ng problema, may panggastos ka. Pero ngayon, di wala kang panggastos ngayon. Sa akin ka naman naasa. Nagbabayad naman ako sa'yo pag nagkaroon ng Magbabayad? trabaho eh. Yun ay kung papahiramin kita. Alam mo ba papahiramin kita ng pera? Sige na ako, ayoko pa. May mga pinagkagastusan din ako. Ayoko pang mamatay eh. Alam mo maganda dyan, lalo na pag nawala ka. Wala na akong obligasyon sa iyo. Bawas gastusin, makapag-ipon na naman ako ng pera ko. Oh. Okay lang yan. Parte ng buhay yan, yung mawala. Pre, Ano, ikaw na naman. galing ako dun sa billing Binirahan ko na yung initial deposit para ma-admit siya. Baka naman pwedeng tumulong ka na lang kahit panggamot lang ni Shane. Di ba sabi ko sa iyo, nising kong duling, hindi ako maglalabas ng pera dyan. Dyan, sa babaeng yan. Pre, sana naman kahit minsan mo konsensya ka, pisa mo pa rin yan. Oh, Wala pinsan ko lang. Pinatira ko na. Pinakain ko. Binibigyan ko allowance. Tapos ako pa rin gagastos. Pre, wala namang ibang kamag-anak yan dito kundi ikaw lang. Hindi ikaw lang yung tutulong sa kanya.
Oh, tapos ano ngayon? Sinabihan ko naman siya dati pa lang eh. Maghanap siya ng trabaho para may sarili siyang pera. Binibigyan ko naman siya dati. Eh, alam mo naman nag-aaral pa yung pinsan mo eh. Bet pagtatrabahuin mo agad. Nagawa ko nga dati yun eh. Kaya nga ako ganito. Umasenso ako. Nandahil sa kasipagan ko. Eh, nanghirap sa'yo, pre. Nagkapera ka lang. Lumaki na yung ulo mo. At least may pera, di ba? Ewan ko sa'yo, pre. Diyan ka na. Dami mo pa sinasabi. O ano? Nakaharap ka nakatulong. Kahit ngayon lang naman sana eh. Kahit ngayon lang. Di na, okay na yan. Ngayon na lang yan. Hello? Sino po to? Opo, ako po. Ano po? Si Jordy? Saan ospital po? Sige po, pupunta na rin po ako agad. Sige po. Ano pong may paglilingkod ko? Dok, kamusta po pala yung pasyente po na si Jordy? Yung na-aksidente? Yung Opo. nasaksak? Actually, nahihirapan nga kami na magganap ng kaparehas niya ng blood type ng dugo. Ang dami na namin tinawagan ng mga blood bank pero wala kaming makuha eh. Medyo rare kasi yung blood type niya. Ako po kaya, Dok. Willing po ako mag-donate po ng dugo sa kanya. Kaano-ano ka ba niyang pasyente? Pinsan po kasi ako ng pasyente, Dok. Ganun ba? So, posible yan na magkaparehas kayo ng dugo. So, kung gusto mo, pumunta ka na dun sa laboratory para matesting yung dugo mo kung magka-match kayong dalawa. Sige po. Thank you po. Ano Pangyari? buti naman, nagising ka na. Kinailangan kang salina ng dugo eh. Kasi sobrang daming dugo na nawala sa'yo. Dinala ka kasi dito, wala ka ng malay eh. Ang sabi ng mga nagdala sa'yo dito, na-hold up ka raw, tapos nasaksa ka. Buti na nga lang, nasalina ka kagad ng dugo. Kasi sobrang daming dugo yung nawala sa'yo. Kung hindi ka nasalinan hindi namin alam kung anong nangyari sa'yo. At buti na lang din at may magmagandang loob na mag-donate sa'yo kasi medyo mahirap hanapin yung type ng dugo mo. Doc, pwede po bang malaman kung sino po yung nag-donate po sa akin? Ang sabi niya, pinsan mo daw siya. Pinsan. So paano? Mauna na muna ako. Kailangan ko pa pupunta doon sa ibang mga pasyente ko eh. Sige po, Doc. Salamat po. Pinsan? Sino kaya pinsan niya? Pinsan. May nasabi sa akin si Doc eh. Ikaw ba yung nag-donate sa akin ng dugo? Oo, ako yung nag-donate ng dugo sa'yo. Ba't naman pinsan sa dami-dami nga nagawa ko sa iyong kamalian? Tululungan mo pa rin ako. Mas masakit yung ginawa mo kaysa sa sakit mo ngayon. Pero, syempre, bilang pinsan mo, pinili ko pa rin naman maging mabuti sa'yo. Pinsan, maraming salamat. Pasensya ka na sa mga nagawa ko sa iyo. Basta, baguhin mo na yung sarili mo at huwag mo na sana ulitin yung mga ganong bagay. Pinsan, siguro maging leksyon na lang din sa akin ito. Na hindi porlit pumangat na ako, kahiya ako nung nasa baba ibang tao lang sa pamilya ko. Pasensya ka na rin, pinsan. Okay lang yan, mas mabuti pa magpahinga ka na lang muna dyan. Sige, pinsan. Mga tulungan din mo na ako. Mauna na ako.